Alright, good day mga ka-1fi, no? So ngayon ay meron kaming ite-testing na board. So actually is yung board natin, yung custom board is nabenta na namin sa Shopee tsaka sa aming page, no? So ngayon para sa testing natin is testing natin sa Node MCU, yung 8266, no? Yan yung ating setup mga ka-1fi, no? Using Hex GR3. Yan. So, meron tayong Hex. Yung sa board natin, nakakabit yung ating lead frame, tsaka coin slot. Yung coin slot natin mga kawan pa is naka-auto cut po siya, power cut yan. So napansin nyo wala siyang power kasi during insert coin lang yung mag-power yung ating coin slot. Sa board natin is marami tayong option, no? Kasi yung board natin is ano siya, 1.5 kiosk na siya. So ready na siya para sa kiosk. So ito po yung ating custom board mga kawanpay, no? Yan. So dito sa input natin, meron siyang LED indicator yan, 3 volts, yung header na yan. Sa terminal block naman, nandito yung ating RGB lead frame input, coin slot input, bill acceptor input, at saka 12 volts input. Yung 12 volts in or out po yan mga konfine. No? Kung yung gagamitin natin na power supply is DC jack o kaya yung centralized. Yan. Sa board, meron din tayong night lead mga kawanfay. Yan. 12 volts po yung night lead niya. Yan. Meron tayong reset, meron tayong insert coin button. Tsaka yung ating hopper mga kawanpay nandito, bali dalawa. Yung kulay white na header is para po yan sa coin hopper. Yan. Yung green naman is para sa thermal printer mga kawanpay, no? Kasi itong board nito mga kawanpay is customize namin talaga para sa 1.5 kiosk. Yan. So gumagana din naman ito mga kawanpay sa traditional setup ng 1.5, yung pinakaunang release ng developer natin. Yan. Yung traditional, yung gagamitin natin ngayon, testing natin is traditional lang muna kasi wala pa tayong kompleto na pyesa para sa ating kiosk. Yan. So nag-order pa ako ng SSR para dito sa ating hopper. Yan. So itong board natin mga kawanpay is meron din siyang time delay on. Yan. Yung time delay niya is 24 seconds. Yan. So papakita natin mamaya during testing, no? Yung kanyang delay. So yun. Yung gagamit naman dito na Node MCU mga kawanpay is 38 pins na ASP32 at saka 30 pins na ASP8266 Node MCU. Yan, hindi po yun pwede yung ASP32 na 30 pins mga kawanpay. So sorry po, is hindi po siya supported dito sa ating board. Yung supported lang po is papakita ko sa inyo. Yan, yung Node MCU. Yan, 30 pins at saka itong ASP32 na 38 pins. So kulay yellow po yung header pag bumili ko sa Shopee mga ka-1.5, no? Yan po yung supported natin sa board. Yung sa 1.5 sa LAN module naman mga ka-1.5 is pwede siyang yan, yung W5500 na light, yung maliit. Tsaka yung kulay blue. Yan. So na dito naman yung kanyang slot mga ka-1.5. Yun. So ngayon testing natin siya sa traditional setup ng ating 1.5. Yan. So bago yon, ipa-power off muna natin yung ating custom board para makita natin yung kanyang delay on. Yan. So bubunutin ko lang yan. So yung unang version nito mga ka-1.5, yung delay on niya is 24 seconds pero di pa nagpa-power yung kanyang LED frame at saka yung kanyang board talaga. Yung second version naman is yung ganito. Yan. So konti lang yung nagbago. So during on niya is mag-on din yung ating LED frame. Dito is nakasabay yung LED frame sa time delay on niya. So dito naman is naka-steady na yung LED frame. At saka pa mag-on yung ating Node MCU sa kanyang delay. Yan. So papakita natin mga ka-1.5 na. So pa-plug ko to. Yan. So naka-plug na yan. Napansin natin is wala pang power yung ating board, no? Hindi pa naka-on yung ating LED frame. Doon sa isang version mga ka-1.5, so during on natin is nag-on na agad yung kanyang LED frame. Pero yung Node MCU doon is hindi pa. So dito mag-on lang yung Node MCU during after ng delay on niya. So naka-plug na yan, 24 seconds mag-on na yung ating board. Yun mga ka-1.5, no? So yung coin slot steady, hindi siya naka-on kasi power cut po siya. Yun. So ngayon testing natin siya mga ka-1.5, no? So unang testing natin is ASP82 Node MCU. Yan. So kuha tayo ng isang phone. So madali lang naman yung connection mga ka-1.5 kasi may guide naman tayo. So yung board natin is para talaga sa 1.5 kiosk. So ginawa namin siyang universal para magamit din sa traditional setup ng 1.5. Yun. So connect lang tayo.
open tayo ng wifi natin. Yan yung aking EP. Yung pangalan niya is Amber Piso Wi-Fi. So yan yung ating portal mga ka-Wi-Fi, no? Yung basic portal ng ating software. Yan. So ngayon maghuhulog tayo. Meron ako ditong coins 20. Isang 20 pesos, isang 10 pesos na luma. Bago, lumang 5. Tsaka bagong 5 din, tsaka piso na dalawa. Yan. Hulog natin lahat yan. So mag-insert coin na ako mga ka-Wi-Fi. So mag-on na yung ating coin slot. Yan. During insert coin. Tsaka yung ating lead frame, yung traditional niya na pag nag-insert coin, mag-blink po siya. So try natin. Insert coin. Good. Power na. 20 pesos. Credit na 20. Oops. 10 pesos. 10 pesos ulit. So 30 na yung credit na. 40. So 5. Top 45. So 5 ulit. 50 na. 10 piso. Last one. Ito na lahat mga ka-Wi-Fi na. So 52 pesos lahat ng credit niya. Pasensya na kasi walang magbibideo kaya unti-unti nating hinulog yung barya. So press down lang tayo. Yun, so nakapatay na yung ating coin slot. Tsaka naka-running lead na yung ating lead frame. So connected na po tayo mga ka-Wi-Fi. Meron na po tayong time. Yan. So testing natin sa sa YouTube kung maka-YouTube ba tayo, no. So play tayo ng YouTube. So meron tayo dito. Alright, so yun mga ka-Wi-Fi yun. So wala tayong ghost credit kasi yung ating board is meron po siyang low logic level na circuit para sa ating coin slot, no? So naka power cut na siya. MOSFET yung gamit natin para pass switching. Tsaka yung coin slot niya, yung coin signal is meron din siyang protection para di po masira yung ating coin slot. At saka wala po siyang ghost credit mga ka-Wi-Fi. Yan. So yun po yung ating custom board sa ating Wi-Fi, oh. So all-in-one custom board para sa Wi-Fi kiosk at saka sa ating traditional Wi-Fi. Yan. Sa likod mga ka-Wi-Fi, yung ating board is nandito po yung pin configuration ng settings natin. Yan. So click na lang yan dyan. Pag nag-configure kayo ng anyong Wi-Fi system, no? So nandito po lahat yun mga ka-Wi-Fi. Ayan. So next up natin mga ka-Wi-Fi is yung ESP32 naman yung ating ito-testing. So actually is gumagana naman po siya lahat, eh. So papakita lang namin pa rin para meron kayong reference, no? Yan. So yun lang mga ka-Wi-Fi, no? So maraming salamat. So gusto mag-avail is PM lang kayo o kaya mag-PM kayo sa aming page sa LX Projects and Circuits o kaya dito sa video na to mga ka-Wi-Fi. So ayun, so goods na goods yung ating Wi-Fi custom board. Yan. So maraming salamat mga ka-Wi-Fi, hanggang sa muli.